Puting Bato. Magandang hapon po. Halos 1,000 bahay ang naabot sa sunog sa malaking bahagi ng Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila. Itinaas sa Task Force Charlie ang alarma. Pati mga helicopter at fireboat tumulong sa pagapula. At nakatutok live si Nico Wahe. Nico? Pia Ivan, aabot sa 2,000 pamilya ang naapektuhan ng sunog na sumiklab kaninang umaga rito sa Isla Puting Bato. Pasado alas 8 ng umaga, sumiklab ang sunog sa Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila. Magtatanghali nang iakyat ito sa Task Force Charlie, isa sa pinakamataas na fire alarm kung saan mahigit 30 fire truck ang kailangan. Dahil sa lakas at lawak na ng apoy, kinailangan ng gumamit ng helicopter para magbuhos ng tubig mula sa himpapawid. 2 helicopter ang nagpapabalik-balik kanina pa para sumalok ng tubig sa mismong dagat, saka itatapon at ibubuhos sa apoy. Dahil damay sa sunog ang mga bahay sa Manila Bay, nagpadala ang Coast Guard ng 4 na fireboats para magbomba ng tubig. Nagising kami, malaki na yung sunog. Hindi ko po alam, sir. Paano makabago ulit? Hindi magkamayaw sa paglikas sa mga residente. Nadaanan ko ito, hinabnit ko na lang diretso, sabay talon dagat. Kahit pwede ko na ito mabinta para makain. Marami ang sa dagat na dumaan para makalikas. Ang naisalbang gamit ng ibang nasunugan, isinakay sa balsa o sa pinagkabit-kabit na mga galon ng tubig at ipinaanod sa dagat. Dito na namin sa bangka dinaan. Kasi hindi na kayo makanan dito sa gitna. Ang ilang lalaki buhat-buhat ang isang kabaong na may patay. May isa namang nawalan ng malay. Ayon sa Bureau of Fire Protection, abot sa 1,000 bahay ang natupok at nasa 3.5 million pesos ang halaga ng pinsala. 2,000 pamilya ang naapektuhan. Inaalam pang bilang ng mga sugatang bumbero at residente. Nagsimula ang apoy sa ikalawang palapag ng isang bahay sa Purok 3 pero inaalam pa ang mitya ng apoy. Napakahirap po. Unang-una po ay yung daming unang tao. Pangalawa po ay yung kung ano po ang yari po ng kanilang mga bahay o most po ay yari po sa mga light materials po na madali pong magliyab o masunog po. Ang pangatlo po ay yung pong mga daan. Napakaliit po. Dahil nasa tabing dagat, malakas din daw ang hangin kaya lalong lumalaki ang apoy. Mataas din daw ang pader sa katabing Manila International Container Terminal o MICT na siyang may access para maapula ang apoy kaya kinailangang gumamit ng hagdan ng mga bombero. Normal naman ang operasyon ng MICT. Nagpaalala ang Philippine Ports Authority sa port users na direktang makipag-ugnayan sa MICT kaugnay sa operasyon nito. PA Van, 4:07 ng hapon nang magdeklara ng fire out ang BFP, inatasan din ng DSWD ang kanilang NCR Field Office na agad tulungan ang mga naapektuhan ng sunog dito sa Isla Puting Bato. Yan muna ang latest, balik sa inyo. Maraming salamat, Nico Wahe. Sinagot ng Kamara ang ilang paratang ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa paglipat sa kanyang Chief of Staff na si Attorney Zuleika Lopez na nasa Veterans Memorial Medical Center pa rin. At nakatutok live si Jonathan Andal. Jonathan? Pia, 3 senador ang bumisita kay Attorney Zuleika Lopez ngayong araw dito sa Veterans Memorial Medical Center. Si VP Sara naman umuwi muna sa kanyang mga anak. Bago umalis ng VMMC, nag-update si Vice President Sara Duterte sa kondisyon ng Chief of Staff niyang si Attorney Zuleika Lopez. She's not settled down pa. I pleaded with her na pauwiin ako para makita ko yung mga anak ko. Initially, ayaw niya. Tapos umiyak na naman siya. But the next time around, binigyan ko siya ng parang in exchange for me, Senator Bongo will stay with her. Dalawa pa rin sasama sa kanya, si Senator Bato de la Rosa and Senator Bongo. Sinabi niya na bumalik daw ako mamayang gabi kasi baka daw gabi na naman gawin yung pagkuha sa kanya. Humiling din daw si Lopez ng abogadong 24 oras nakabantay sa labas ng kwarto. Dumating kanina sa ospital sakay ng helicopter si Senator Amy Marcos pero hindi nagpaunlak ng panayam. Si Senador Marcos ay kapatid ng Pangulo pero kilala ding malapit na kaalyado ni VP Duterte.
Sabi ng bise, hindi niya alam kung dadalo si Lopez bukas sa muling pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability ukol sa pondo ng OVP at DepEd. Hindi ko alam kay Attorney Lopez kasi hindi ako nakikinig sa discussion niya sa mga doktor niya at sa mga abogado niya. Tsaka darating din yung nanay niya bukas. Sabi ni Manila Representative Joel Chua, chairman ng komite, padadaluhin pa rin nila si Lopez at ang bise, maliban na lang kung may medical condition si Lopez. Sumama ang pakiramdam ni Lopez sa gitna ng tangkang ilipat siya sa Correctional Institution for Women mula sa House Detention Facility. Ang nag-decide po noon is yung committee dahil nga po na-alarma po yung mga committee dahil meron pa po siyang isang sulat na kung pwede daw payagan siyang mag-jogging sa perimeter ng Batasan Compound. Si Vice President po yan, sir. Opo. So baka po magkaroon ng mag-create po ng security problem. Kaya po minarapat na po namin na i-secure na lang po si Ma'am Zulaika para doon sa mas safe, mas secure. Pero instruction din ho ba ito ni Speaker Romualdez? Wala pong instruction. Sinagot naman ng House Secretary General ang ilang issue at paratang sa kanila. Anila, hindi raw totoo na hindi nila pinapasok ang abogado ni Lopez. Ma'am, nagnakaw kayo ng cellphone. Ibalik niyo. Hindi rin daw nila kinuha ang cellphone ni Lopez. Sinurrender daw ito at ang iba pang cellphone alinsunod sa security protocol. Di rin daw totoong delayed ang responde sa medical emergency ni Lopez at kahit daw pinalilipat ng komite si Lopez sa koreksyonal, nagdesisyon ang SecGen na manatili si Lopez sa VMMC para sa humanitarian reasons at para matutukan ang kondisyon nito. Ang pahayag naman ng bise na siya ang tumayong abogado ni Lopez labag sa batas ayon kay Chua. Maliwanag po sa ating saligang batas na ang presidente, ang vice-presidente, ang members ng cabinet ay hindi po pinapayagan na mag-practice ng kanilang profession. Pia, hanggang bukas na lang yung contempt order ng Kamara laban kay Lopez. Kaya tinanong natin si Congressman Joel Chua kung hanggang kailan ba rito sa veteran si Lopez. Ang sabi niya, bukas magdedesisyon yung komite tungkol sa contempt order ni Lopez. Yan muna ang latest mula rito sa Veterans Memorial Medical Center. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Jonathan Andal. Pati National Bureau of Investigation o NBI tinututukan ang mga ginawang banta ni Vice President Sara Duterte laban sa Pangulo, First Lady at House Speaker. Pwede kaya siyang makasuhan dahil dito? Ang sagot ay isang legal expert sa pagtutok ni Mav Gonzalez. Kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. Ang pahayag na ito ni Vice President Sara Duterte, tinawag ng law enforcement authorities na active threat laban kay Pangulong Bongbong Marcos at ang PNP, pinaiimbestigahan na ito sa CIDG. Ang NBI, sinisiyasat na rin ang pahayag ng bise, pero para sa NBI, walang aktwal na banta ngayon sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Unang ginawa ng NBI ay i-check kung hindi yun deepfake, kung hindi yun AI generated. So we found out that the same is authentic. Ang rule natin, pagka may threat sa life ng presidente, ng matataas na opisyal, even kay VP Sara, ay hindi namin yan tinetake lightly. Iimbitahan ba ng NBI ang bise para sa interrogation? Hindi po natin isinasa isang tabi. Pinag-aaralan din daw ng NBI kung maaari bang makasuhan ang bise. Dagdag ng National Security Council, usapin ng pambansang seguridad ang anumang banta sa Pangulo. Nakikipag-ugnayan na sila sa law enforcement at intelligence agencies para imbestigahan ng banta at kung sinong posibleng gumawa nito at motibo nila. Nanghingan ang bise ng reaksyon sa pahayag ng NSC. Medyo pagod ako ngayon, but in the proper time, I can answer everything. Ayon sa constitutional law expert na si Attorney Domingo Cayosa, maaaring kasuhan ang bise batay sa mga pahayag niya. Only the president is immune from suit. All others can be charged. Dahil abogado ang ating vice president, she can also be charged for unethical conduct. At but the penalty there is only pinakamataas na disbarment from legal profession. Pwede ring libel kasi
hindi lang naman yung pagmumura, kundi inakusahan talaga niya ng malalalim at malalaking krimen o mga anomalya Akusasyon. yung First Lady. Para kay Senate President Cheese Escudero, nakakabahala at hindi angkop sa kanyang posisyon ang mga pahayag ng bise. Panawagan niya sa malalapit sa bise, payuhan siyang iwasan ang ganitong mga aniyay di angkop at posibleng criminal statements na hindi umano makatutulong kay Duterte at maging sa bansa. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Timbog sa Taguig City ang 2 suspect sa pagtutulak umano ng disposable vape at cartridge na may lamang marijuana oil. Ayon sa pulisya, tumatambay umano online ang mga suspect at mga teenager ang tinatarget. Nahuli ang isa sa buy-bust operation at ikinanta niya ang umano'y distributor na isa ring motorcycle taxi rider. Mahigit 50 piraso ng disposable vape at 11 piraso ng cartridge na may lamang marijuana oil na aabot sa 300,000 pesos ang nasabat. Walang payag ang mga suspect na maharap sa kaukulang asunto. Ilang araw nang rumaragasang tila kulay kapeng tubig na yan sa Dalol River sa Columbio, Sultan Kudarat. Ayon sa mga residente, may kakaibang amoy rin ng tubig na bigla lang nagbago ang kulay kahit walang baha. Doon pa naman daw umiinom ng tubig ang mga alaga nilang kalabaw. Sabi ng Community Environment and Natural Resources ng Tacurong City, dahil umano sa pagmimina, kaya nagbago ang tubig sa ilog. Kumuha na sila ng sample ng tubig para mapag-aralan. Pinaigting na rin daw ang monitoring kaugnay sa mga ilegal na aktibidad sa lugar. Isang araw matapos pagbantaan ni Vice President Sara Duterte ang first couple at ang House Speaker, abala sa ilang aktibidad ngayong araw sina Pangulong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos. At mula sa Malacanang, nakatutok live si Rafi Tima. Rafi. Ivan, isang seremonya nagaganap ngayon dito sa loob ng Palasyo ng Malacanang at ngayon yung maririnig ay yung fireworks display na nangyayari ngayon na pinapanood ng First Family at patuloy nga tayo nag-aantabay kung magbibigay ng payag ang Pangulo laban sa mga aligasyon sa kanya ni Vice President Sara Duterte. Ang nagaganap na seremonya ay para bigyan ng parangal ang 7 choir na nagkampiyon sa international stage ngayong taon. Pangungunahan ito ni Pangulong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos. Antabayan nga natin kung magbibigay ng pahayag ang first couple sa mga seryosong aligasyon laban sa kanila ng kanilang dating kaalyado. Kanina, hindi rin nagbigay ng pahayag sa issue si Executive Secretary Lucas Bersamin nang salubungin ang mga pararangalang choir. At kanina, nag-post ng First Lady ng litrato nila ng Pangulo kasama si House Speaker Martin Romualdez, iba pang kaanak at mga kaibigan at may caption na Happy Sunday. Naroon din si dating First Lady Imelda Marcos. At iba, katatapos lamang din daw magsalita ang Pangulo at binati niya itong mga nagwaging mga choir sa international competition pero wala siya binanggit tungkol sa issue kay Vice President Sara Duterte. Yan ang latest mula dito sa Malacanang. Ivan? Maraming salamat, Rafi Tima. Walang ideya ang ilang suki ng taxi na 50 pesos na pala ang flag down rate. Pero ang ilang taxi operator, nakukulangan pa dyan. At 60 pesos pa nga raw dapat ang singil. Nakatutok si Rafi Tima. 50 pesos na ang flag down rate sa taxi ni Mang Conrado. Pero ang ilang pasahero niya nagugulat dahil 40 pesos pa rin daw ang alam nilang singil. Meron nung ibang nagagalit, merong ibang bumababa na lang. Kasi nagugulat nga sila sa 50 pesos na flag down. Yung iba naman, pag ipinaliwanag mo ng maayos, wala namang problema sa kanila. Anya, naging maagap at masunurin daw kasi ang kanyang operator kaya calibrated na ang metro ng kanyang taxi. Tayong mga taxi may calibrated meter ang makakasingil ng bagong flag down rate. Base sa utos ng LTFRB Central Office noong March 18 na ipinost ng LTFRB Cordillera nitong Agosto, itinaas sa 50 pesos ang flag down rate sa mga aircon at non-aircon taxi sa buong bansa. Hindi kasama rito ang airport taxi services. Tugunda ito sa fare hike petition ng taxi drivers noong 2022. Pero may ilang operator na piniling di mag-calibrate dahil malaki raw ang gastos, pero maliit naman nila ang dagdag pasahe. Parang ayaw na ng may-ari pa-resealing dahil nga sa mahal yung bayad. Sa dami nila ng unit, tapos 15 pesos lang yung dagdag, ilugi sila. Bagamat nagpapasalamat ang Philippine National Taxi Operators Association, talo pa rin daw ang taxi operator sa kakarampot na itinaas. Dapat ang binigay nila was yung original petition na 60 pesos na flag down rate. That would have been more helpful.
Maganda naman yun kasi dagdag ng kita namin. Pero kaso lang, dahil po tumataas din ng gasolina, parang pares-parehas na lang. Para sa ilang commuter, Okay naman, pero sa mga siguro po mga regular na empleyado, hindi po talaga okay sa kanila. Mabigat po talaga. habang ang ilan mas suki raw ng Transport Network Vehicle Service o TNVS. Kasi yung mga taxi nagkokontrata sila eh. Usually kasi sa taxi mas mahal siya. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Baka po sa 31 days na lang bago magpasko at sa Kalumpit, Bulacan, may pwedeng pasyalang bahay. Tantad kasi yan ang mga palamuting pamasko. At nakatutok doon live, si Katrina So. Katrina. Pia Ivan, ito nga ang Casa Tetangco. Isa itong bahay dito sa Kalumpit sa Bulacan na punong-puno ng mga dekorasyong pampasko. At lahat welcome daw na bumisita rito. Life-size Belen, 20 Christmas trees, at mga tila lumilipad na mga anghel. Ilan lang ito sa makikita sa Casa Tetangco sa Barangay San Marcos, Kalumpit, Bulacan. 2014, sinimula ng pamilya Tetangco na buksan ang kanilang bahay sa publiko tuwing Kapaskuhan. Ang mga disenyo gawa raw ng bunso sa 10 magkakapatid na si Father Von Tetangco. Dati daw po kasi itong bahay na to, talaga naman pong bukas sa publiko nung panahon pa po ng lolo't lola ko. So gusto lang po nilang ibalik yung sigla, yung sayo ng bahay. Mula noon, nadagdagan na ng nadagdagan ang kanilang mga dekorasyon mula sa Christmas gnomes, parol, at ang kanilang ipinagmamalaking Christmas Village Collection. Ang tema umano ngayong taon dito sa Casa Tetangco ay mga anghel. Dahil tulad umano ng mga anghel noong kapanganakan ni Kristo, maging tayo ay pwede ring maging tagapaghatid ng magandang balita. Nakaka-impress. Lalo na ngayon magde-December. Bato po, ang dami pong mga bagay na sobrang ganda po. Ivan, libre at bukas ito sa publiko mula 7 p.m. hanggang 10 p.m. araw-araw. At yan na muna ang latest mula dito sa Kalumpit, Bulacan. Ivan? Maraming salamat, Katrina So. Another record-breaking milestone for Hello Love Again ina Alden Richards at Catherine Bernardo. As of November 23, nasa 1.6 billion pesos na ang kinita nito sa box office worldwide. Bukod sa pagiging bagong highest-grossing Filipino film of all time, ito rin ang first Pinoy film na mahigit 1 billion pesos ang kita sa takilya. Closing film ito sa Asian World Film Festival sa California na dinaluhan ng cast kung saan kinilala si Catherine bilang Snow Leopard Rising Star. And that's my chika this weekend. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan. Thank you, Nelson. Salamat, Nelson. At yan po ang mga balita ngayong weekend para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami, 24 oras.